ng Diyos sa isang nilalang, bago pa man isilang, mula pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, ay naitala na sa Biblia mula pa sa panahon ng mga propeta. Mababasa natin sa Jeremiah 1 verse 5, bago kita inanyuan, sa tiyan ay nakilala na kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinaging banal kita. Inihalal kita ang propeta sa mga bansa. Dito naman sa Lucas 1 verse 15, sapagkat siya'y magiging nakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Okay? Sina Propeta Jeremias at Juan Bautista, hindi pa man isinishilang, ay pinaging banal na ng Diyos. Palibhasa ay may mga gaganaping tungkulin. Kung sila ay pinaging banal ng Diyos mula pa lamang sa sinapupunan ng kanilang mga ina, si Maria kaya ay hindi inihanda ng Diyos sa ganitong proseso ng kabanalan? Ang sinapupunan ni Maria ang magdadala sa pagiging tao ng bugtong na anak. Hindi imposible na ang prosesong ito ay naganap kay Maria sa sinapupunan pa lamang ng kanyang inang si Santa Ana. Kung paano ang espesyal na bagay sa pagsilang ng kanilang anak, higit tiyak ang ginawang paghahanda ng ama para sa pagsilang ng kanyang minamahal na anak. Mababasa natin sa Mateo 7 verse 11, kung kayo na masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Upang patunayan na ang amang nasa langit ay nagbigay ng espesyal na bagay para sa kanyang bugtong na anak, tunghayan natin ang Lucas 1 verse 42. At buong galak na sinabi, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ibinigay ng ama sa kanyang anak ang isang espesyal na sinapupunan mula sa babaeng pinagpala sa lahat. Take note, pinagpala sa lahat. Si Maria, ang birheng mula sa Nazaret. Nagmula sa wikang Latin ang salitang in, yung spelling ay in, at immacula na ang kahulugan ay walang mancha o dungis. Sa wikang Grego, ang taguring immaculate ay ang akrantos na ang kahulugan ay ubod ng linis. Sa English, all-purpose or spotless. Okay, wala. Hindi na yan. Hindi ko na isasali yan. Dito tayo sa next. Dahil ang paksang ating tinatakay ay tungkol sa pagiging walang bahid kasalanan ni Mama Mary, marapat lamang na isipiin natin ang pagkilala ng Biblia tungkol sa kanyang pagiging banal sa harap ng Diyos. Mababasa natin sa Lucas 1:28 at saka 30, paglapit na anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon, kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Sa pahayag na ito ng anghel, mapapatunayang si Maria ay isang taong dalinis, matuwid, banal. Sapagkat ang Diyos ay lubhang nalugod sa kanya, upang higit na maintindihan, hanguin natin sa wikang English ang Lucas 1:28. Ito ang nasasabi sa English. And the angel came into her and said, Hail, you that are highly favored. The Lord is with you.
Blessed are you among women. Dahil si Maria ay punong-puno ng grasya o totoong pinakamamahal ng Diyos, ang pagtukoy sa ginamit ni Anghel Gabriel ng ibalita ang paglilihi ni Maria kay Jesus ay kikaritomeni. Sa original na wikang Grego, ang kahulugan nito, si Maria ay nasa buong kalagayan ng nagpapabanal na biyaya ng Diyos. Siya ay ligtas sa anumang mansa ng kasalanan. Ang grasya na ibinigay kay Maria ay isang permanente at natatanging uri. Ang terminong kikaritome ay isang perfectong passive participle na kareto. Ibig sabihin ay punong-puno ng biyaya or filled with grace. Okay? Filled with grace. Ang salitang biyaya o grace ay mula pa rin sa wikang Grego na charis at ang mini ay nangangahulugan ng marami or ibig sabihin sa Ingles, abundant grace. Sa kabuuan ng Biblia, si Maria lamang ang tanging pinatungkulan ng ganitong pagtukoy. Yamang ang terminong ito ay nasa perpektong paglalahad, ipinahiwatig nito na si Maria ay inilarawan na punong-puno ng biyaya ng Diyos na nakaraan, ngunit may patuloy na mga epekto sa kasalukuyan. Kaya nga, ang biyaya na tinanggap ni Maria ay hindi lamang resulta o epekto ng pagdalaw ng anghel sa kanya. Sa katunayan, pinalawak pa nito ang kabuuan ng kanyang buhay mula sa paglilihi sa kanya ni Santa Ana. Siya ay nasa kalagayan ng nagpapabanal na biyaya ng Diyos mula sa unang sandali ng kanyang pag-iral. Ang biyayang ito ng Diyos kay Maria ay hindi lamang inilalahad ng kung sino man, bagkus ay pinababa ng Diyos ang kanyang anghel para ipahayag ang dakilang karangalang ito. Basahin natin sa Lucas 1 verse 26. Lucas 1 verse 26 to 27. Higit pang pinagtibay ang kabanalan ni Maria sa pangungusap na anghel sa katagang dito sa Lucas 1 verse 31 to 33, makinig. Parang hindi yata ako, hindi ba? Hindi. Makinig ka, ikaw ay maglilihi sa panganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hangganan. Sa talatang ito, hindi mapapasubalian ang pagiging matuwid ni Maria sapagkat ipinagkandili o ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang sinapupunan ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Dito sa Lucas 1 verse 35, sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Si Maria ay isang taong sakdalinis at hindi nabahiran na anumang uri ng kasalanan. Ang katibayan nito ay ang bunga na isang banal, dakila at anak ng kataas-taasan na maghahari magpakailanman. Ang pagiging sakdalinis ni Maria ay higit na pinagtibay dahil sa pagbaba sa kanya ng Espiritu Santo at ang lumimlim ay ang kapangyarihan ng kataas-taasan. Kung si Maria ay may dungis o bahid ng anumang uri ng kasalanan, maaari bang bumaba sa kanyang Espiritu Santo ng kaliwanagan at bukal ng kabanalan? Kung si Maria ay may bahid ng kasalanan, nililiman kaya siya ng kapangyarihan ng kataas-taasan? Hindi. Dito sa
2 Corinto 6 verse 14 to 15, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalukuan o kaya liwanag at kadiliman? Maaari bang magkasunod si Kristo at Bilyan? Ano ang kaugnayan ng pananampalataya sa di nananampalataya? Matotohanang hindi kailanman maaari magsama ang kabanalan sa kasalanan, kalinisan sa karumihan, liwanag sa kadiliman, at katotohanan sa kasinungalingan. Kung ang Espiritu Santo ay banal, liwanag, katwiran at katotohanan, at siya'y bumaba kay Maria, nangangahulugan lamang na ang kanyang binabaan ay banal, liwanag, katwiran at katotohanan. Ilang minutes pa ba ako? Sige, sa rebat ko na lang ito mamaya. Yan. So, hindi ko na isasama siguro. May 3 minutes pa ako? 3 minutes na lang? Okay. Tingnan ko lang to Okay, so, meron pa daw akong 3 minutes. So, yeah, itong sasabihin ko is, itong aking presentasyon ay hindi ko sariling opinion, hindi ko sariling kundi ayon mismo sa aral ng aming simbahang Katoliko na gumamit ako ng mga referensya, narinig naman ng lahat na andito lahat ng referensya. Siyempre yung iba mamaya naman kasi ayaw ko mabitin kaya gagawin ko yung iba sa rebuttal or sa closing remarks, closing conclusion. So yun na lang ang kapatid na James. So, magandang gabi at puputulin ko na dito ang aking presentasyon para naman sa katanungan ng aking katunggali. Okay. Okay, wini-wave niyo na po yung inyong time. So, yes. Okay po. So, maraming salamat po Ate Ashley ng Roman Catholic sa iyong first stand. Ngayon ay umpisan po natin ang pagbibigay ng cross-examination ng negative side na si Sister Sarah. Ate Sarah, ready na po ba kayo? Meron kayong 10 minutes para i-cross-examine ang affirmative. Paki-open po yung inyong mic if kayo po ay andyan. Okay. 10 minutes, start po. Sa mga pahayag mo ba, may sinabi ba na sinless si Maria? Yes or no? Kung meron, ilatag mo. Sinabi bang sinless si Maria? Kung ang okay. Yes or no? Yes or no? No. Moderator's time. Wait lang po. Moderator's time. Sorry. Ano lang po. Paki-clear lang po muna. Patapusin po muna yung kanyang question before po sasagot. So, Ate Sarah, paki-clarify po yung question. Okay. And then, saka sasagot si ate. Sige po, kalma lang po. Sige. Okay. Okay na? Sige po, ate. Go. Sa mga pahayag mo ba, may sinabi ba sa mga pahayag mo nga sinless si Maria? Yes or no? No, kung ang tinutukoy mo is litra por litra. Pero pwede ako magpaliwanag, 'di ba? Sasagot ako, 'di ba? Okay. So ang sagot ko is no. Pero ayon sa aking sa mga katibayan at referensya, malinaw na si Maria ay sinless. Dahil doon sa katagang sorry for the words. Okay, next so question yun po. ang sagot ko. Okay, so yes. Next question. Okay. Sa mga pahayag mo, sino tinawag na Holy Thing? Si Maria ba o si Jesus? Sorry. Hindi ko marinig. Sa mga pahayag mo, sino ang tinawag na Holy Things, Holy Balabanal? Si Maria ba o si Jesus? Holy. Yeah. Sa pahayag ko mayroong tinawag na Hail. Sinabi ko kanina, Hail full of grace. Okay. So, yan nga ang tagot ko. Meron.
Okay. Next question, please. Sa sinabi mo nga na full of the grace siya, meaning ba ay banal? Ang meaning niya ba ay banal? Kapag Nang sinabi alin? kapag sinabi mo na full of the grace or blessed siya, banal ba? Ano daw? Hindi ko mag-gets yung Kapag, tanong niya. kapag sinabi ba full of grace or blessed ka, it's mean ba banal ka na? Yes, pinaging banal ka ng Diyos. Sagot ko yes. Okay. Wait lang po, ate, wait lang po, moderator's time. Meron po siyang 20 seconds to explain. So, since nag-yes po si Ate Ashley, you can explain it, Ate Ashley, at least 20 seconds po before magtatanong si Ate Sara. Okay. Sige lang po. Mag-explain ako 20 seconds. Ang tanong niya sa akin is, yung full of grace ba is holy? Ganun ba yung tanong niya? Ewan ko. Ang sagot ko yes, kasi doon ayon sa sa presentasyon ko, mababasa mababasa dito na si Maria ay pinaging banal. Pinaging banal siya. Okay, yun na lang ang sagot ko. Okay po, next question po. Kung gayon, kung full of grace si Maria, naging banal, naging sinless, ang tanong ko, meron bang mas mahigit pa kay Maria, mas mapalad pa kay Maria, sa kay Maria na nagluwal kay Jesus? Yes or no? Kung meron, ilatag mo. Wala. Maliban kay Jesus, walang katagang, wala ng ganun na ibinigay, kung ano yung ibinigay kay Mama Mary na full of grace, wala nang ibinigay maliban sa kanya. Except si Jesus dyan except si Jesus kasi ang okay, sige. Na-gets mo na ba? Okay. Next question. Okay. Sinabi mo, I know. May ilalatag ako na ayon sa Luke 11:27-28, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, mapalad ang babae nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos. Kasi wala sa presentation yung tanong niya. Wait. Hindi, no, question isa. Wait lang po, ate, moderator's time po muna. Okay? Ate Sara, kalma lang po. Wait lang po So, according lang po muna doon sa kanyang nilatag po, doon niyo na po siya i-question sa mga sinabi niya po. Since di naman po siguro niya sinabi yung kanina regarding that. So, doon lang po tayo sa kanya sinabi lang. Siguro sa second stand sa rebuttal, pwede niya po itanong yan. Sige. Next question po tayo. Sige po. Sige. Dali lang. Okay, nakaway na kung tanong. Okay na. Meron ka pang 5 minutes para magtanong. I-wave niyo na ba? Oo. Alright, sige po. Thank you so much. Wini-wave na po ng ating negative ng kanya pong time to cross-examine. So, di ko lang alam kung babati ba tayo ng mga nagko-comment or mag-proceed na ba tayo sa first stand. Hindi naman kasi may 5 minutes pa tama, di ba? Okay, sige, try natin magbate. So, okay, maraming salamat po at Sister Sara sa yung first cross. Before po siguro kayo magbibigay ng inyong first stand pala, sorry. Babati po muna tayo ng mga nakikinig, alright? So, napakaganda po, malumana yung ating debate. Maganda siya. So, binabati po pala natin si Ombriel Ramos, banat mga debaters. Alright. And then, dito pala si Brother Anthony Flores. Hello po. Shoutout po, Kuya Anthony. Ayan. So, kay Dan DP Kagaanan, nice one, sabi po niya. So, yun po yung mga nag-comment sa ating Right? Kung meron pa ba? Hindi ko pa makita yung iba kung meron pa So, dito din sa si Brother Nur Aldin Ascalon. Ang pretty naman ng mga debaters natin ngayon. Wow! Oo nga naman. Ayun. So, yun. Since wala naman gaano pang nag-comment, pero
Hope nag-enjoy sila dyan. Alright. So, Ate Sarah, pwede na pong umpisahan ng inyong first stand. Okay. Meron ka pong 15 minutes para umpisahan po. So, take your time. Una sa lahat, salamat sa Diyos. Papatunayan ko po na si Maria ay hindi sinless. Pareho lang po natin na isang ordinaryong tao na nangangailangan ng Savior o kaligtasan mula sa kamatayan. Meron po siyang tinatawag na original sin na minanapanat kay Adan at Eve na ang kapalit ay kamatayan. Ayon sa Biblia, si Maria ay hindi sinless, hindi siya banal. Kailanman hindi siya tinawag na banal. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ayon yan sa Roma 3:23. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ayon yan sa Roma 5:12. Malinaw po ang pahayag ng Biblia na lahat nagkasala, walang exception. Basta sinabi na all o lahat ay wala ng exception. Kasama na si Maria sa all na pahayag ng Biblia. Kahit na may mga taong matuwid, kagaya ni na Jose, Abel, Noah, etc. Sila ay mga taong matuwid pero sa mata ng Diyos walang matuwid. Walang taong perpekto, sa mata ng Diyos lahat nagkasala. At may tinatawag na minanang kasalanan at yun ay parusang kamatayan. At si Maria ay may tinatawag na Savior o kaligtasan. Kailangan niya Savior. Kailangan niya din niyang kaligtasan. Sa parusang kamatayan. Hindi niya pa rin nakamtan ang fruit of life. Hello? Go ahead lang po. Tuloy niyo lang po. Okay. Monitor na po bahala dyan. Okay. Ayon sa Lucas 1:47-49. And my spirit is happy because God has saved me. Ayon yan kay Maria. Malinaw po na si Maria ay hindi pa ligtas sa bingit ng kamatayan. Ang misteryo ng pagkatao ni Jesus. Ang papanganaka ni Jesus ay sa pamagitan ng gawain ng banal na espiritu sa katawan ni Maria. Ang dinamit po na materyas o kasangkapan ay sinapupunan ni Maria at ng Holy Spirit ay may kaugnayan sa isa't isa. Hindi nagdalawang tao si Maria sa ganang kanyang sarili. Ang kanyang katawan, lupa ay ginawang kasangkapan lamang ng Diyos. Yan ang way para maging tunay na tao si Jesus. Kung hindi paniniwalaan na ang Panginoon Jesus ay nanggaling kay Maria, lalabas na si Jesus ay hindi totoong tao. Itinuturo ng Biblia na si Jesus ay totoong tao na may pisikal na katawan at tugo kagaya natin. Ito ay natanggap niya mula kay Maria. Kaya nga si Jesus ay totoong Diyos na may walang hanggan, katangian at tunay din na tao. Ngunit wala ni anumang bahid na kasalanan. Ang anumang kasalanan na maaaring manggaling sa dugo ni Maria ay nilinis ng banal na espiritu. Basahin nyo ang take note mo. 1:14, 1 Timothy 3:16, Hebrew 2:14-17. Ito ayon sa 1:14, ang Diyos ay nagkatawang tao. Sa simula pa lang, Diyos na siya na nagkatawang tao. Pagpasok pa lang niya sa sanlibutan, mayroon na isang katawan na nilaan o inihanda ang Ama sa anak. Ayon yan sa Hebrew 10:5. Yun sa pinagkukontes ni Maria, yun yung nahayag sa laman
Yun yung nilinis ng Espiritu Santo. Ang dugo ni Maria, yun katawang tao ni Jesus, paging banal ng Espiritu Santo. Kaya hindi niya naapektuhan ang pinagbubuntis ni Maria. Ay isang holy thing, banal. Kaya hindi minana ni Jesus ang kasalanan o original sin na manggagaling sa dugo ni Maria. Si Jesus ay hindi ipinaglihi sa kasalanan. Wala din siyang anumang nagawang kasalanan. Ayon yan sa Hebrews 7:26. Sa mga katulad nating normal na tao, ang kasalanan ay naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Sa pamamagitan ng ating Ama, kaya't ang lahat ay nagkasala. Roma 5:12-19. Ngunit sa kaso ng Panginoon Jesus, walang kasalanan ni Maria ang naipasa sa kanya dahil hindi lamang isang birhen si Maria, kundi dahil naman sa paglilim kay Jesus ng banal na Espiritu habang nasa sinapupunan ni Maria. Kaya nga si Jesus ay walang hanggang Diyos at totoong tao din naman. Ano na? Time? Hello? May 8 minutes pa po kayo, ate. Go ahead po. May 5 minutes pa? 8. Sige po, go ahead. Okay. 8? Okay. Yun na po. Hello. Pwede na po siya matanong. Okay lang. Wave na muna po. Alright. Sige po. Okay. Okay. Maraming salamat sa first stud mo po, Sis Sarah. Okay. And then, sa atin pong next move natin is yung cross-examination. I think this is the first cross-examination ni Sister Ashley sa iyong first stand. So, Ate Ashley, meron ka pong 10 minutes para i-cross po yung kanyang first stand. Ready na po ba kayo? Alright, so go ahead po, Ate. Nakamute. Ate, nakamute ka. Yeah. Ito ba? O yan, narinig Yeah. mo. Okay. Yeah. Go ahead po. 10 minutes start. Okay. Tinote mo yung Roma 3:23. Sabi kasi doon, ang lahat ay nagkasala. Pag sinabing lahat, walang exemption. Oo, hindi. Oo, wala. Ay, oo, hindi. Yes, wala. No, wala. Basta Okay. lahat nagkasala. Wala. Okay. Okay, wala. Sagot mo. Saglit lang. At pa ba yung presentation kanina? Parang nakalimutan ko yata. Saglit lang kasi may niyanda din akong tanong. Okay, sabi mo doon kanina sa presentation mo, ang lahat ay nagkasala. Ano ba yung nakalimutan ko yung presentation mo? Ito. Ayon sa'yo, bumaba mismo ang Espiritu Santo kay Mama Mary. So sa sinapupunan ni Mama Mary, nililiman si Mama Mary galing sa iyo, tama ba? Yes, tama. Okay, ito yung tanong. Wait lang po.
Moderator's time. Ate Ashley, meron po siyang 20 seconds to explain sa kanya pong Wala, hindi pagsagot pa ng yung tama tanong. or mali. Hindi pa yung tanong. Kasi pinapa-confirm ko lang kung tama ba yung baka kasi magkamali ako sa tanong. Kung Yeah. pinapa-confirm ko lang kung tama yun. Alright, sige. Paki-clear niyo po yung question Nagsabi siya muna. ng Sige. ganun. O sige, kasi dahil sa iyo ang Espiritu Santo is lumilim mismo kay Mama Mary. Ang Diyos ba maglililim sa taong may bahid kasalanan? Okay. Sagot po. Yes. Yes po, yes. Yes daw. Yes daw. Oo. 20 seconds Yes, explanation. Ay, dahil. Yes, dahil ayon sa Roma 8:9, but we are not in the flesh but the Spirit, if we so be that the Spirit of God will in you. Now, if any man had not the Spirit of Christ, he is none of his. Ang Spirit na nahan sa ating kahit may kasalanan tayo, pwede yun. Okay, next question please. Sige. Sabi mo ang kahit makasalanan tayo, ang Holy Spirit is nananahan sa atin pa rin kahit makasalanan tayo. Yung Holy Spirit ba na nananahan sa atin, yun din ang Holy Spirit na nananahan na lumilim kay Mama Mary. Yes. Wala Yung nang lumilim Wait sa lang po. kanyang Stop time. Nag-interrupt po kayo, ate. Okay, sorry. Meron po kayong first warning lang po muna. So, patapusin po muna yung kanyang question before po kayo sasagot. So, ate Ashley, pakiulit po yung tanong niyo po. Okay. Ayon sa iyo, na ang Espiritu Santo is yung Holy Spirit is lumililim kahit sa makasalanan na tao. So yung Holy Spirit ba na yung lumilim mismo dito sa sinapupunan ng Panginoong Hesus, ganun din ang Holy Spirit na nasa atin, katauhan? Okay, sagot po. Yes. Yes, dahil iisa lang ang Holy Spirit, iisa lang ang Panginoon Diyos, iisa lang ang Ama, isa lang ang Anak, iisa lang ang Holy Spirit. Isa lang. Okay. Next question. Okay, next question. Kung iisa lang ang Holy Spirit, kung iisa lang ang Holy Spirit, ilan lahat tayo, tao sa buong mundo? Pakilinaw po. Wait. Yung sabi mo kasi, iisa lang ang Holy Spirit. Ang sabi mo kasi, yung Holy Spirit na lumilim sa sinapupunan ni Maria, ay yun din ang Holy Spirit na nasa sa atin. Okay, ang tanong ko, ilang bilyon ba ang tao sa buong mundo? Okay. Sagot po. Hindi ko mabilang. Kasi sabi mo isa lang yung... Kasi ang sabi mo kasi... Okay. Ayon sa Bible, sa Biblia, iisa lang po ang Holy Spirit. Iisa lang. Pero siguro, yun mean, ang Espiritu sang Diyos, marami yan. May 7 Espiritu ng Diyos, di ba? Marami yan. Pero ang Holy Spirit, iisa lang. Sige. Okay. Okay, next question na. Sige po. Kaya nga ang tanong ko kanina sa'yo, yung Holy Spirit ba na lumilim sa sinapupunan ni Maria, yun din ang Holy Spirit na nananahan sa atin. Pagkatapos, ang sabi mo, iisa lang ang Holy Spirit. So, ibig sabihin yung Espiritu na nasa atin is iba yun. Ikaw, parang kinontradict mo yung ano mo eh. Wait lang po, ate. So, yung ang tanong ko, okay. Sige. Paki-direct lang po yung tanong po para hindi po mahaba. Okay. Sige po. So tatanungin ko ulit, yung Holy Spirit ba na lumililim kay Mama Mary, ayun din ang lumilim sa sinapupunan ni Mama Mary, yun din ang Holy Spirit na nasa sa atin? Yes. Yes, isa, dahil ayon yan sa Biblia, isa lang ang Holy Spirit. Okay. Kung Kasi isa ito, lang... Wait lang po. Patapusin po muna. Go ahead. Kasi ito iisa lang, pero ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay malawak yan. Malawak, hindi mo yan mabilang. Okay. Kaya, next question. Next question. Ilang minutes pa ba ako? 4 minutes. Meron kayong 4 minutes. Meron pa akong 4 minutes. Okay, mag-iisip pa ako ng tanong.
may mababasa ba tayo? Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na litra por litra na si Mama Mary ay may kasalanan? Na original sin? Ah, yeah, yes. At ayon yun sa presentation ko na may na kinakailangan niya din ng kaligtasan na kaya siya dapat i-save. Yun. Moderator, Yes po. kasi ang tanong ko kasi humingi ako ng litra por litra na si Mama Mary ba ay walang bahid kasalanan? Okay po. So, ang ano po niya, ang concern po ng nagko-question is meron daw po bang mababasa na sinless? Sinful ba? Meron po bang mababasa sa Biblia na si Mama Mary ay may bahid kasalanan? Litra por litra si Mama Mary. Yes, may bahid sa... Yeah, ay. Wait lang po, patapusin niyo mo muna. Sige po, tanong niyo po. Ako? Sige, ulitin niyo po yung tanong niyo. Huwag mo na sumingit, ate. Okay, yung tanong ko, meron po bang litra por litra, words for words, yung words for words na mababasa na si Mama Mary ay may kasalanan or bahid kasalanan, words for words? Okay. Meron pa po daw word for word na may bahid na kasalanan sa Mary. Sagot po? Yes, meron po. Ayon yan sa Luke 1:47. Sabi po ni Maria to, "And my spirit is happy because God have saved me." Malinaw po na may na siya kailangan niya din ng ma-save. Kailangan niya din ma-save. Dahil hindi niya pa nakamtan ang tinatawag na eternal life. Okay, next question please. Okay. Okay, sabi mo kasi hindi pa niya nakamit yung save. So ulitin ko po yung tanong since hindi mo sinagot. Litra por litra po yung hinihingi ko. Litra por litra. Okay. So letra por letra daw po na may bahid na kasalanan. Yun po yung tanong niya po. Sige po. Take time to answer. Okay. Itong sagot ko, hindi ka naman maghihingi ng Savior kung save ka na. Diba? Di po ba? Dapat, kung save na siya, bakit pa siya hihingi ng Savior or nagsabi na ang Diyos ay nag-save sa kanya? Okay. Ayun yun. Next question please. Okay. Okay, hindi ako satisfied sa tanong niya. So mayroon pa akong ulitin ko litra por litra kasi naiintindihan mo ba kung ano ibig sabihin ng litra por litra, words for words? Ang tanong ko, may mababasa ba na si Maria ay may bahid kasalanan? Okay. So, kung meron daw po bang bahid na kasalanan si Maria, words for words, pakisagot po. Okay, yun nga po. Hindi niya sinasagot yung tanong. Hindi niya sinasagot yung tanong ko. Wait lang po, moderator's time. Okay. Moderator's time po. Yun po, unang comment. At saka, kung gusto niyo po ng categorical yung kanyang isasagot, paki-categorical po yung inyong tanong para doon lang po siya pipili ng kanyang isasagot, then saka po siya mag-explain. So, paki-categorical po Ate Ashley muna para pipili po siya ng Sige po. Meron bang mababasa litra por litra, words for words? Ganito ang sinasabi. Ganito yung sinasabi. Na si Virgin Mary ay may kasalanan, words for words. Ganyan mismo sinasabi. Ganyan mismo yung nakasulat. Meron o wala? Okay po, meron o wala? Pakisagot po. Yun din po sasabihin ko. Meron. Ito po. Okay, meron. So, paki-clear muna yung sagot niyo sa meron o wala. Then saka po kayo mag-explain. Meron. Explain po na 30 seconds. Meron po. Sige po, 30 seconds allotted time. Sige po. Okay. 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 Okay, sige, next question na. Kung wala pong explanation. Okay. Okay, Awesome time. Okay. Next question na ba? Next question na po. Kasi meron daw po. Okay, sige po. Meron daw.
Okay, sige, yun na lang ang tanong ko sa kanya. Babawi na lang ako mamaya sa mga tanong ko. So, okay, dito ko tatapusin yung tanong ko. I-waive ko yung time ko na natitira. Okay, sige. Thank you so much, ate, sa yung pagtatanong. So, wini-waive niyo na po yung time ninyo. So, siguro before po tayo ulit papasok sa second, sa second rebuttal, sa rebuttal stand, kasi kayo po yung mag-stand ulit. So, another, adipla, 10 minutes, magiging 10 minutes na po yung inyong time. So, before that, ibabati muna tayo ng mga nanonood kung kumusta na sila. Okay, tingnan natin. So, shoutout kay Julius Amoran Hene. Iba ang Holy Spirit. Iba ang Spirit sa Holy Spirit. Haha. Yan. So, kay Ate Chay, as sa Sister Chay Hue, walang boses po, di marinig. Yan. So, si Sister Delphine Claret. Hindi pala banal si Maria. E di makasalanan pala ang nagsilang kay Jesus. Diyan palang sablay na kalaban ng RCC. And si Kuya Noel Perfecto, hindi pa daw ligtas si Mama Mary. Maghunos dili po kayo, marunong pa kayo sa Diyos. Alright? So, yun lang yung mga nakikita ko dito. Kay Ambriel na, Malaya, shout out. Banat, mga makasalanan. Ang bihira yung banat na yan. Alright, sige. Okay. Ate, yun lang yung nakikita ko Anyway, so Ate Ashley, meron kayong 10 minutes para sa yung second stand. Take your time. Start now. Okay. Yeah po. Ayon sa kanya, ito, Romans 3:23, ginamit niya to, rebuttal. All have sinned and are deprived of the glory of God. Romans 5:12, ginamit niya din. Therefore, just as through one person sin entered the world, and through sin death, and those death came to all, in as much as all sinned. Ito sagot. Ito rebuttal ko. First, if all without exemption sinned that Jesus sinned, no one would agree to that. Therefore, this statement that all have sinned must be speaking in general terms and not without any exemptions. Okay? Not any without exemption. Notice all that Paul says have sinned. He is not talking about original sin. This is not, hindi itong Roma 3:23 hindi patungkol sa original sin. Ayon doon sa kanyang presentation na sabi niya, itong Roma 3:23 daw ay original sin. No one would agree to that. Therefore, this statement that all have sinned must be speaking in general terms and not without any exemption. Notice all that Paul says have sinned. He is not talking about original sin because he would have used sin as a noun, since original sin is a state, not an action. He should have said all are in a state of sin. Instead, he uses an action verb, have sinned. Okay? This means that he is speaking of what Catholics call actual sin or inaction, as is the case with sin of omission. Is it true that every human being has committed actual sin? What about unborn babies, or the retarded, or those in comas, or stillborns, or those who die before the age of reason? Did they commit actual sins? No. As you can see, there are an awful lot of exemption to this statement, even though Paul does not qualify it. At hindi ito, kumbaga kinlaro ni St. Paul, yung Roma 3:23, pero dito sa kaka-explain ko lang ngayon lang, na kahit hindi niya, paano na lang ito palang mga namatay pala, di ba? Is it true that every human being has committed actual sin? What are? Okay, hindi yan. We have already laid down that case of the Immaculate Conception is the other
section. Therefore, there is ample reason to believe there is an exemption with Mary as well. Moreover, the context, especially of Romans 3:23, reveals that he is not speaking about the universal sinfulness of man, but only that being a member of Jewish religion. So hindi ko na itutuloy yung karugtong nito. Ito na lang ang anuin ko para at least mas maintindihan naman. Tagalog na lang, Tagalog. Ang aral na ito ng Santa Iglesia Katolika patungkol sa pagiging walang bahid kasalanan ni Maria ay isang paksang hindi matanggap ng iba't ibang uri ng sikta. Ito rin ang kanilang ginagawang batayan upang tuligsain ang isang simbahan na umano'y nagtuturo ng labag sa nasusulat sa banal na aklat. Ayon sa inilatag na argumento ng mga sektang protestante, lalo na itong aking katunggali, maaari ituring na si Maria ay hindi nabahiran ng anumang uri ng kasalanan o isang imakulada. Ito ayon sa mga tagaturong protestante o ni Sarah. Sa Roma 3 verse 10 at saka 23, ayon sa nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sabi niya din kanina dun sa presentation niya na wala daw matuwid. Tapos nagsabi din siya na nag-mention na siya na may mga matuwid, tapos sinabi niya din na wala daw may matuwid. Parang kinontradict niya yung sarili niyang presentation. Sa talatang ito ay maliwanag umanong itinuro ng Biblia na ang lahat ng tao ay nagkasala at walang matuwid sa paningin ng Diyos maliban lamang sa Panginoong Hesus. Dito naman sa 1 John 2 verse 1, at siya'y si Jesus ang walang sala. Sa talatang ito, malinaw na sinasabing si Jesus ay walang kasalanan o isang matuwid. Kung pagbabatayan ang Biblia, totoo bang tangi ang Panginoong Hesus lamang ba ang tao matuwid na kinikilala dito? Marahil kung ating saliksikin ang kabuuan ng banal na aklat, mapapatunayan natin na bukod sa Panginoong Hesus ay mayroon pang mga tao matuwid na binabanggit. Dito sa Genesis 6:9, napakabuting tao ni Noe. Siya lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon, palibasay namumuhay na kasama ng Diyos. Dito naman sa Job 1 verse 1, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Hub, at ang lalaking iyon ay sakdal at matuwid. Si sakdal at matuwid na natatakot sa Diyos at umiwalay sa kasamaan. So ayon dito kanina sa rebuttal sa English, sinabi doon na ang Roma 3:23 is hindi yun nakabase sa original sin dahil din dun sa mga explanation ko doon. Kundi yun ay actual sin, yung ikaw mismo gumawa. Dito naman sa Matthew 1 verse 19, isang tao matuwid itong si na kanyang magiging asawa. Dito naman sa Lucas 1 verse 5 to 6, nagkaroon ng araw si Herodes hari ng Judea ng isang saserdoting ang ngalay Zacarias sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang ngalay Elizabeth. Sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Yan, malinaw yan. Hindi lang si dito naman sa Marco 6:20 verse 20, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan, palibase nalalamang siya ay lalaking matuwid at banal. Yan, sinabi mo kanina, walang banal. Ito, merong banal, matuwid at banal. At siya ipinagsasanggalang niya. O yan, may taong banal Sarah, i-take note mo yan. Sabi mo kanina, walang taong banal. Mapapatunayan sa mga talatang nabanggit na mayroong mga taong matuwid na tulad ni Noe, Job, Jose, Zacarias, Elizabeth at Juan Bautista. Paano ngayon ang nasusulat sa Roma 3:10 or 23 at 23, nangangahulugan ba na may komplikasyon o salungat na aral ang mga nasusulat sa Biblia? Nangangahulugan na ba na nagkakasalungatan ng Biblia dahil dyan? Kung nagsasalungatan ang mga nasusulat, maaari bang gawing sandigan ng aral ng Biblia? Di ba? Sa ganitong bagay, nangangahulugan marahil na ang mga nasusulat sa Biblia ay hindi nararapat bigyan agad ng kararakang kahulugan o personal na pananaw, sapagkat ito ay maaaring
makapagdulot ng maling pangunawa at paniniwala sa tunay na mensahe ng nasusulat na posibleng maging dahilan ng pagkaligaw sa tamang landas ng pananampalataya. Huwag tayong tumulad sa mga Saduseyo na gumagamit ng kanilang mga sariling panukala tungkol sa mga nasusulat na banal na aklat, kung kaya't sila'y tinugon ng Panginoong Hesus na maling-mali sa kanilang paniniwala. Dito sa Marcos 12 verse 24. Sumagot si Hesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Si Apostol Pedro ay nagbigay din ng babala at paalala tungkol sa mga taong mahilig magbigay ng kanilang sariling interpretasyon sa kanilang mga nababasa sa banal na kasulatan. Yan, ito, sarili mong interpretasyon. To Pedro 3:16, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham ang mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Ano pat ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Kung gayon, kinakailangan talaga ang ibahay pagsusuri bago pabigyan ng kahulugan ang mga nasusulat sa Biblia upang hindi magkaroon ng pagkapahamak ang sinumang nagbabasa nito. Ang nasasaad sa Roma 3:10 at saka 23, bagamat ginagamit ang pagtukoy ang lahat ay nagkasala, hindi mararapat na ito'y unawaing literal. Kung pag-aralan ang ibang bahagi ng Biblia, mapapatunayang hindi naman lahat ay nagkasala. Mayroon pa ring mga tao matuwid o banal. Sa harap ng Diyos, unawaing mabuti at marapat pag-aralan ang kabuuan ng sulat ni Pablo sa Roma at mapagtatanto na mayroon siyang particular na sayang. Alright. Thank you again, Sister Ashley, na sa iyong last stand. Ngayon, si Sister Sarah ay magkocross ng at least 7 minutes. 7 minutes cross-examination doon sa tinindig niya na second stand ng Roman Catholic. Pwede pa-stop. May open na ako sa saglit lang ha. Sige lang. Bago start yung time, saglit lang. Okay lang. Kasi baka magkaano ako dito mamaya. Take time lang po. Okay, sige na. Pwede na siya magtanong. Okay na. Alright. Sister Sarah, start your time. 7 minutes to cross-examine. Ayon sa Luke 2:22-24, agree ka ba na si Maria nag-alay ng pigeon at turtle dove sa Luke 2:22-24? Oo o hindi. Kategory po to. Saglit lang. Hindi ko masyado maunawaan yung yung words niya sa pagsasalita. Okay. Clear? Okay. Ayon sa Luke 2:22-24, agree ka ba na si Maria nag-alay ng pigeon or turtle dove sa Luke 2:22-24? Oo or hindi? Nag-alay ng ano daw? Dove. Pigeon. 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 Saan sa Luke? Luke 2. Saglit, kunin ko yung isang phone ko, nandun yung Bible. Kung gusto ko babasahin yung niya, okay lang ba? Pag-stop lang ng time. Okay, gusto mo basahin ko? Ako na magbasa. Sige ko na lang magbasa. Sige, go ahead. Basahin niyo po. Pero kukunin ko pa rin saglit. Okay, sige. Alright, sige. Okay, continue to us. Ready na ba? Okay na? Sige. Look, Luke 2 verse 22, 24. 22 hanggang 24. Okay. Okay. Ano tanong mo dito? Nabasa mo na. Oo. Agree ka ba na si Maria nag-alay ng pigeon at turtle dove sa Luke 2:22-24? Oo or hindi? Si Maria nag-alay. Nag-alay. Oo, nag-alay. Nag-alay si Maria. Okay. Pwede ko ba muna basahin bago ko sagutin?
Para marinig. Hindi ba pwede? Pwede naman, sige, pwede naman. Okay. At na dito sa Lucas 2:22, at nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaki nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 inaakay ng kalapate. So ang tanong mo dito is kung nag-alay ba si Maria? Kung nag-alay ba si Maria? Okay. Okay. Time is running out, so dapat kailangan wait ako sa ano na to. Wait ako sa ano na to, sa tanong na to. Okay, wave po. Ako sa tanong na to. Sige, next question po ulit, ate. Yun pa rin. Sige, ayun anong pa rin tanong? sagot ko. Take your time. So, paki-clear. Okay, paki-clear yung tanong niyo. Okay. Sige, kasi. Paki-clear yung tanong ng categorical. Pag hindi po sasagutin, next question agad. So, sige, yun yung sagot ko. Wave ako sa tanong niya kasi. Okay. Alright, next question po agad, ate. Agree ka ba na si Maria nag-alay ng pigeon at turtle dove sa Luke 2:22-24? Nag-alay si Maria ng turtle or dove. 'Di ba? Dove is yung kalapati, tama? Oo. Okay. Categorical ata 'yon kung sige, ang sagot ko dito hindi. Kasi mag-explain ako. Sige po, explain. So mag-explain ako hindi kasi ang tumutukoy kasi dito alinsunod sa kautusan ni Moises ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. So yun. Okay, next question, sige. Madali lang. Ano? Alinsunod sa kautusan ni Panginoon ang bawat natin ay tatawagin mo niya. Madali lang. Time is running out. Okay. Tanong. Si Maria ba ay galing kay Adan at Eva or hindi? Yes or no? Paki-clarify yung tanong nang galing sa oo, ang sagot ko oo kasi isa lang ang ating pinagmulan si Eva at si Adan. Okay, next question. Okay, wait. Go ahead. Time is running out. Sayang ang time. Baka naka-mute ka, Ate Sara. Hindi mindful sa mic. Naka-mute ka po, Ate Sara. Paki-unmute po yung mic nyo. Paki-unmute po yung mic. Naka-mute siya eh. Ate Sara, paki-unmute yung mic nyo. Naka-mute kayo. Hello, naririnig mo po kami? Oh. Yun lang. Si Sarah, naririnig mo ba kami? Paki-unmute yung mic niyo po ha. Minute niyo po ata. Nawala. Ito. Hello? Ayan, sige po. Next question na po. Kasi time is running out. Sige. Okay. Dadali lang. Okay.
Sinabi mo kanina na meron banal. Meron banal. Pero ayon sa Revelation 15:4 na only God lang ang holy. Ang tanong ko, sang-ayon ka ba sa Revelation 15:4? Only God is holy. Revelation. Na Diyos lang ang holy. Ano Revelation ano? 15:4. 15:4. Okay. So, nung hindi pwede ba basahin? Basahin Pwede ba natin. basahin? Moderator, po. pwede basahin? Okay. Yes po, yes po. Yes. Sinong hindi matatakot o Panginoon at luwalhatiin ang iyong pangalan sapagkat ikaw lamang ang banal. Okay, ikaw lamang ang banal sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisamba sa harapan mo sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nagayag. Okay, ang tanong niya is kung sangayon ba ako na ang Diyos lang ang banal. Oo, sangayon ako na Diyos lang ang banal. Diyos lang ang banal, pero ang explanation ko dito is utos ng Diyos na magpakabanal kayo. Okay, next question. Oh, yun naman pala, iisa lang ang banal. Si Maria ba ay banal? Oo, banal. Kung gayon, Wait lang po. Wait lang po Ate Sarah. So, bigyan niyo po muna ng explanation si Ate Ashley. 30 seconds po. Yes. Masasabi kong banal si Mama Mary ayon na doon sa mga presentation ko. Ang haba kasi hindi ko maano. Na may mababasa talaga literature. Okay, thank you so much. All right. Maraming salamat po sa pagtatanong Ate Sarah at sa pagsagot po ninyo Sister Ashley. So ngayon sa second stand rebuttal ni Sister Sarah, meron po kayong 10 minutes para umpisahan po ito. Pero sige, start niyo na po. May na shortcut. Sige Ate Sarah. Sige, okay lang. Sige, magbasa ka kahit saglit. Sige, saglit lang. Okay, shoutout pala kay Dennis R. Olano. Simple logic, paano ka makakakuha ng malinis na tubig kung ito'y galing sa marumi? Ibig sabihin, marumi, makasalanan din si Jesus dahil nanggaling siya kay Mary, nasabi mo may kasalanan marumi. So, shoutout kay Ate Natasha Camille. Kung wala pa lang, bahid kasalanan si Maria, Diyos siya. Kapantay niya pa lang, Diyos. Propesya kasi si Jesus noon pa magagaling sa lipi ni David, kaya naiiba sa atin, special siya. Alright, so yun lang po. Ate Sarah, you can now start your rebuttal, at least 10 minutes. Okay. You can start now. Go ahead. Okay. Ayon sa sinabi niya kanina na wala na daw, mas mapalad pa kay Maria. Wala na daw. Pero ayon dito sa Luke 11:27-28, itong sabi, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot si Jesus, higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumupad nito. It's mean pala, meron pala mas mapalad pa sa kay Maria na siya nagluwal kay Jesus. Ayun yan. Mali pala na kung mas may banal pa kay Maria, may mapalad pa kay Maria, it's mean ba na banal din yun ang mas mapalad na nakikinig sa salita ng Diyos at tumupad? Mali yun kasi kasi si Maria, ordinaryo tao lang. Parehas din natin na nangangailangan ng Savior. At only God lang ang banal dahil ayon sa Revelation 15:4, who shall not fear thee, O Lord, and glory thy name, for thou only art only. For all nations shall come and worship before
lang. The judgments are made manifest na ayon dyan na only God lang ang banal. Malinaw na malinaw. At ayon sa Luke 1:28 na si Jesus lamang ang tinawag na banal, and the angel came and unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed are those among women. Malinaw na si Jesus lamang ang tinawag na banal. Hindi tinawag si Maria na banal. Kung tinawag ka na blessed ka, full of grace ka, hindi sabihin na banal ka na. Meron pa mas matuwid pa kay Maria, kaysa kay Maria. Ayon dyan. At si Jesus, siya lang ang holy thing, hindi si Maria. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon, nabasa ko na to. The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the higher shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thy shall be called the Son of God. Ayon yan sa Luke 1:35. At ayon sa Roma 8:9 na only Spirit nga nanahan sa atin kahit makasalanan tayo. Ayon yan. At okay. Sa Luke 2:22-24 na si Maria, yun nag-alay ng pigeon at turtle dove. Yun nag-alay si Maria, nag-alay siya ng turtle dove na malinaw na kapag mag-alay ka ng turtle dove ay may makasasala ka. Ayon sa Leviticus 12:6, at pagkaganap niya ng mga araw ng kaniyang paglilinis, maging sa anak na lalaki o sa anak na babae, ay magdadala siya ng isang kordero ng unang taon na pinakahandog na susunugin at isang inakay ng kalapate, isang bato-bato na pinakahandog dahil sa kasalanan. Malinaw po na si Maria ay may kasalanan na naghandog siya ng pigeon at turtle dove. Ayon yan. At si Maria galing sa kay Adan at Eve, na ang generation by generation na minana pa natin sa atin ninuno ang kasalanan niyan. Hindi pwede hindi pwede na exception sa kay lahat ng tao ay makasalanan. Ayon yan. Kaya nga kaya nga si Jesus bumaba dito sa lupa para ano ba yun? Para sundin ang utos ng Panginoon ng kanyang ama. Siya ang katuparan sa promesiya na tanging kaligtasan lamang. Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang nagbibigay buhay at ang buhay. Kaya hindi pwede na exception si Maria kay lahat ng tao. Si Jesus lamang ang way. Hindi pwede na ligtas na siya, kundi
maghihintay pa siya ng kung kailan ang second coming of Jesus bago makamta niya ang eternal life. Okay na? Yan na. Na po ba? Okay, ate, Sarah? Ako. Thank you so much. So, ate, sa yung final na pag-cross, so you have your Mag-cross muna ako. 7 minutes. Yeah, yeah, that's your final cross-examination. So, 7 minutes, you have that time. So, start now. Okay. Okay, naniniwala ka bang walang imposible sa Diyos? Oo, hindi. Yes. Okay. Kung naniniwala kang walang imposible sa Diyos, Excuse me po, wait lang, moderator. Meron po siyang 20 seconds to explain. So, explain po muna since nag-guess po kayo. So, give your 20 seconds explanation po. Well, walang imposible sa Diyos. Nothing impossible. okay. Yun lang. Okay, next question. Kung walang palang imposible kay Diyos, kung wala palang imposible sa Diyos, imposible ba sa Diyos kung lilinisin niya ang ina ni Birheng Maria? Hindi din ba imposible na pwede niyang lilinisin ang ina ni Mama Mary? Ang ina. Ang ina. Oh, Mama Mary. Yung nanay ni Mama Mary, kasi ayon kasi doon sa aking presentasyon kanina, Okay. dito sa Jeremias na nililinis na ng Diyos ang tao kapag ka binibigyan niya ng tungkulin. So ang tanong ko, dahil sa sabi mo is tinanong kita wala imposible sa Diyos. So yung parang follow-up question ko dito is kung wala palang imposible sa Diyos, so hindi rin ba imposible sa Diyos na pwede niyang linisin ang ina ni Mama Mary mula sa kasalanan? Oo, hindi. Okay, sagot po. Wala naman imposible sa Diyos kahit sino naman kung pwede baguhin ng isang tao para kay Apostol Pablo na binago ya si Apostol Pablo. Nothing impossible with God. Pero ayon yan sa sinabi mo, hindi po mababasa na Okay. Okay. Kaya mo yan. Next question na. Okay. Okay. Okay, next question. Pwede bang lumikha ang Diyos ng isang tao na walang bayad kasalanan? Pwede o hindi? Pwede. Nothing impossible of God. Pwede pero wala ka mababasa sa kasulatan na ano nga ulit ang tanong mo? Pwede bang lumikha ang Diyos ng isang tao na walang kasalanan? Pwede. Pwede naman. Pwede. Okay, next question. Okay. Ito, follow-up question. Kung pwede palang lumikha ang Diyos ng isang tao walang kasalanan, pwede ba itong gawin kay Mary? Categorical question, yes or no? Pwede ba itong gawin kay Yes. Mary? Oo, Okay, pwede. next question. Pero Wait lang po. Pero Sige po. sa pahayag sa Biblia, hindi po nililinis ng Diyos ang kanyang original sin, kundi ang nasa sinapupunan ni Maria, yun yung prinotektahan ng banal na espiritu para hindi makamit ang kanyang ang original sin sa Okay, next question. Okay. Ayon sa Job 14 verse 4, meron bang malinis na nagmumula sa taong marumi? So gagawin kong question ito. Meron bang malinis na nagmumula sa taong marumi? Meron o wala? Pakiulit. Ayon dito sa Job 14 verse 4, meron bang malinis na nagmumula sa taong marumi? So ganun din ang tanong ko, meron bang malinis na nagmumula sa taong marumi? Meron o wala? Wala. Wala. So kung wala, ito follow-up question ulit. Kung wala palang
marumi na kung wala palang malinis na nagmumula sa marumi at kung si Jesus ay malinis, pwede ba yun na manggagaling siya sa marumi? Kung si Maria ay may kasalanan, pwede o hindi? Pakiulit. Pwede o hindi? Pwede o hindi? Categorical? Pakiulit. Wait. Kung Pakiulit. sang-ayon ka na wala palang marumi na nanggagaling, kung wala palang malinis na nagmumula sa taong marumi, at kung si Jesus ay malinis at kung naniniwala kang si Maria ay marumi, pati ako tuloy na dito. So pwede bang manggaling si Jesus na malinis kay Mama Mary na may bahid kasalanan? Pwede o hindi? Pwede o hindi? Sagot? Actually, yes or no, di ba? Pwede o hindi po? Pwede o hindi? Yun po yung tanong niya. Sige po, sagutin niyo po. Okay. Pwede. Kasi si Jesus ay holy thing siya. Holy siya. Holy na siya, banal na siya eh. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, na ninilis ng Holy Spirit, at si Jesus ang holy things na hindi niya makamtan ang tinatawag na rumi or marumi kay Maria dahil nga pinotektahan. Okay, sige po. Next question. Okay, next question. Ay, sana tiniktok ko dito kanina. Tiniktok lang. Basa ako dito sa akin. Sa aking mahiwagang charot lang. Go ahead. Time is running out. Okay. Ilang minutes pa ba ako? 2 minutes, I think. 2 minutes. Okay. Okay. Doon kasi sa sinabi mo kanina, pag sinabing lahat, walang exemption. Wala nga bang extension pag sinabing lahat? O Yes. hindi? Yes, wala exemption. Wala. Pwede ba akong, hindi ako pwede magpa-follow up, no? Kasi magbabasa ako sa Biblia, hindi pwede, di ba? O, kaso, pwede. paki-clear po muna yung tanong bago po sasagot si Ate Sara. Ate Sara, huwag po muna kayong sumapaw, patapusin niyo po muna siya. So, paki-clear po muna, Ate. Okay, ayon dito kasi sa, hindi ko ma-open. Sira kasi itong phone na isa. Namatay na ito saglit. Pwede ba? Pwede pa ba mag-abol? Sige lang. Oh. Okay, ayon kasi dito sa saan ang Biblia ko dito? Okay. Ayon kasi dito sa Genesis 6:11 yata. 6:11. Try natin. Okay, sa Genesis 11:6. Okay. Saglit lang ha, saglit lang. Sana hindi ako Take your time. Iba yung may sulat ko ba? Hindi ko matanong ko Okay na? Time is running out na. Hindi ko pala na-take note yun. Tanong ko. Okay, ilang tanong pa ba? Wala na? 1 minute na Wala lang. na time? I think 40 seconds. Go ahead, Okay. meron pa naman yun. I-read ko na lang yun. Okay, sige. Alright. Okay, wini-wave na po ni Ate Ashley yung kanyang time. So, before tayo sa conclusion, sige, diretso na tayo. Gabi na kasi. Sige na, So, okay lang. okay lang, sa maya-maya na siguro. So, conclusion na tayo. So, since ang affirmative yung nauna, si Sister Sara, si Sister Ashley pala, sorry.
So, yung negative po yung mauna sa ating conclusion. 5 minutes po, Ate Sarah, para sa conclusion mo po. You can now proceed. 5 minutes. Go ahead, te. Unmute niyo po yung mic niyo. Wait. Hello. Yeah. Hello. Okay. Sandali. Okay. Sandali. Ilang minutes po, moderator, yung aming conclusion? 5 minutes po. Both po. Okay. Kaya. Okay, go ahead po, Ate Sarah. Okay. 5 minutes. Go ahead. Conclusion. Okay, malinaw po. Okay na po. Go ahead. Okay. Malinaw po sa akin pahayag na si Maria ay hindi sinless siya. Kasi parehas lang natin na ordinary tao. Parehas din natin na kailangan ng Savior. Kasi hindi pa nakamtan ang fruits of life. Hindi pa dahil si Jesus ang fruits of life, siya yung ang buhay, siya yung ang resurrection in life, siya yung the way and the truth in life. Kung si Maria ay saved na, it means hindi niya kinakailangan si Jesus na isang savior. Hindi niya. At malinaw sa mga pahayag ko na si Jesus ay galing ay Diyos na Diyos, balaan, at iisa lang ang tinatawag na holy things doon sa only God lang, only God. Wala nang iba, yun lang. At si Jesus lamang ang siyang tao, siya ay ang Diyos na tao na malinis, na walang bahid na kasalanan, ayon iyan sa Biblia. Yan lang po. Meron ka pang at least 3 minutes, sister, para tapusin. Wave nyo na po ba yung time? Oo, okay na. Okay, so thank you so much. Okay, Ate, thank you so much, Ate Sarah, sa iyong conclusion. And then we proceed to Sister Ashley para sa 5 minutes po ninyo, te. You can start now, 5 minutes conclusion. Okay, bago ako magpo-conclusion, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng taong nag-message sa akin. Nagpapasalamat ako dahil sa inyong mga panalangin para sa akin. Sobrang na-touch ako. Grabe. Ito bilang conclusion. Ito babasahin ko na lang. Actually, marami akong mga proof kanina na hindi ko talaga siya mabasa kasi kinulang ako sa oras. Kung ipapangatwiran na si Maria ay pinatawad lamang sa kanyang mga kasalanan bago naganap ang pagbabalita ng anghel na bababa sa kanya ng Espiritu Santo at pagdadalang tao niya ang Panginoong Hesus, bakit walang binanggit ang anghel tungkol dito? Makatwiran bang sabihin na pinatawad lamang si Maria bago isinagawa ng Diyos ang kanyang plano sa ipagdadalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan? Ang bugtong anak ng Diyos? Dito sa Mark 2 verse 21 to 22, walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit, wala rin namang magsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlan balat, sapagkat puputukin ng alak ang balat, kapwa masasayang alak at ang sisidlan bagong alak, bagong sisidlang balat. Kung uunawaing mabuti ang talatang ito, mapapatunayang hindi kailanman maaari magsama ang luma at bago, kahalintulad ng kasalanan sa kabanalan. Si Jesus ay mula sa kabanalan, kaya siya'y banal tulad ng katotohanan. Ang puno ng mangga kailanman ay hindi maaaring magbunga ng santol. Kung si Jesus ang bunga, isang banal, hindi katakataka o imposible na ang nagduwal sa kanya, si Maria ay isang banal. Dito sa Job 14 verse 4, na sinasabing mayroon bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi?
Wala. So, hindi pwede na maghalo na manggagaling si Jesus sa may kasalanan o may bahid kasalanan. Kasi ayon talaga sa Biblia, mayroon bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Hindi may tatanggi na ang pinagmula ng pagiging tao ni Jesus ay ang sinapupunan ni Maria. Alam mo kung bakit? Kasi almost 50 ng mga organs natin sa katawan na bahagi yun ng anak, kaya ang bunga natin ng ating anak. May mga bahagi sila sa parte ng ating katawan, ng katawang tao niya. Kasi ang katawang tao ni Jesus, yung dugo niya mismo magbubuhos para sa kasalanan ng tao. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng bahid kasalanan ng dugo ni Jesus. Dito sa Mateo 12:33, ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga. Kung mabuti ang bunga nito, at ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy at pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Dito sa Lucas 6 verse 43, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Okay? Si Jesus, ang Panginoong Hesus, tandaan natin, siya ang bunga ni Mama Mary. Okay? Doon siya nanggaling. Dito siya nabuo sa loob ng sinapupunan ni Mama Mary para siya ay maging tao. Nakikilala ang punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igo sa puno ng aroma, at di rin nakapuputi ng uba sa puno ng dawag. Okay, time. Yun lang. Okay, maraming salamat guys. Thank you sa pag-join. Alright, thank you so much. Tapos na po yung ating conclusion vote. So, meron pa rin kayong 1-minute vote para magpasalamat or bumate, or kung meron man kayong gustong i-share. Okay, sige. Sino po yung gusto mauna sa inyo? You can take it randomly. Okay, ikaw na lang, sis Okay. Sarah. Okay. Pwede na? Sige po. Okay. Thank you. Thank you sa lahat sa ka-team ko. Hi. Kay Chai. Kay sino pa? Sino pa dito? Dari lang. Kay Natasha. Yan lang. Shine. Hi. Ngayon, te? Okay na po yun? Yun. Ako pwede din ako. Sige po. Wala. Bye. Okay. So 1 minute po ate, thank you ate, Sarah. So 1 minute kay ate Ashley. Okay, gusto ko magpasalamat unang-unang sa lahat-lahat na nag-message sa akin, nagsabing good luck, at nagsabing ipapanalangin ka namin. Sobra talaga akong natouch, parang naiiyak ako. Talaga sobra, hindi nyo lang alam kung gaano ako natatouch. Actually, first time ko ito dito makipag-debate sa group na to. Kaya talagang sobra akong naantig sa inyong mga binigay na mga mensahe sa akin na ipapanalangin nyo ako. Sobra akong naantig talaga. Kay Sister Nad, kay Arden, kay Christian, sa lahat ng mga kay Dabs, kay MJ, sa lahat kay Jess, Sanre, thank you talaga. Thank you sa panalangin mo. Sobra mo akong kanina wala lang talaga akong time masyadong kasi talagang binibilisan ko yung work ko para makahabol nga dito sa time. So, sobrang thankful kay Sister Melchor Manalili. Salamat kasi alam mo na yung dati nakiusap ako sa'yo na ibili mo ako nito. Sobrang thankful. Marami akong natutunan talaga sobra. So, yun lang. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. At magandang gabi. Good night. Thank you. Okay, yun lang. Okay, at dyan po natapos yung ating debate. So, ibibigay ko po ngayon yung mic kay Brother Russia para sa mga karagdagang mga
Okay, information o ano man. Okay, at nagpapasalamat din ang Debaters Convention sa dalawang nagdedebate, no? At napakaganda. We are open for girls also na makipag-debate sa Debaters Convention. I-message nyo lang yung DevCon or yung ako as an admin, Rasha Vista. At pwede ko kayong i-arrange. At mas maganda siguro, agahan natin konti para mas marami pa ang manonood. Ayan. Okay, so Debaters Convention din gusto mag-promote ng ating YouTube channel dahil ang debate na ito ay mapupunta dito sa ating YouTube channel, Debaters Convention Official. Paki-subscribe at maraming salamat sa pagsusuporta. Halos 1,000 na tayo at sa ating page is halos 5,000, 3 something or 4, basta ganon. Hindi ko na-check pero yun, Debaters Convention at bukas ma-announce na ako ng konting schedule bukas. Hindi pala bukas kasi bukas na ngayon. So October 13, merong debate na ano to, Cebuano, I think Bisaya na debate. Itatry namin na mag-Bisaya din para ma-reach namin yung mga Bisaya na debater. SDA. Ilongga kami parehas, bro. Okay. SDA at saka I think Catholic yung makakalaban dito. Ang kanilang talakayan sa Bisaya, pamatud-an sa SDA nga ang SDA tinukod ni Kristo sumara sa Biblia at sa mga referensya in Tagalog. Ang patutunayan ng SDA na ang SDA ang tinayo ni Kristo. Minduta sa Bible and reference. Ayan. So, bukas yan, Cebuano. So, pasensya sa mga Tagalog na hindi makakaintindi nito. So, Nakakaintindi ako. okay. So, yun. This is Admin Rasha, Debaters Convention. We're out.